Importante sa mga lalaki na mabango ang babae. Tumatatak kasi yung amoy sa isip tsaka sa memories, 'di ba? Alam mo kung ano yung hindi importante. Hindi importante yung itsura. Hindi importante na malaki yung boobs. Hindi importante na makinis ang legs. Mas mahalaga yung may mabuting kalooban. Mas mahalaga yung marunong makinig. Mas mahalaga yung masarap kausap. At higit sa lahat, sa palagay ko, mas mahalaga yung babae na nakasuporta at saka naniniwala dun sa mga adhikain naming mga lalaki. Ayos ba yun? Kung naniniwala ka sa mga sinabi ko, bro, lagay mo sa comment sections. Please. Sa video na to, isi-share ko sa inyo yung top 18 perfumes ng wife ko na gustong gusto ko. Naisip ko lang gumawa ng ganitong video kasi alam ko naman majority ng nanonood dito sa channel ay lalaki. Nakikita ko yon sa YouTube Analytics. Pero naisip ko gumawa ng ganitong video para lang doon sa ibang babaeng nakakanood or kahit lalaki ka, kung may wife ka or may girlfriend ka or may nagugustuhan kang babae, pwede mo siya regaluhan ng kahit alin dito sa mga mababanggit ko. So ang goal talaga na itong video is to give some value na parang maiksing review lang ng bawat perfumes na babanggitin ko. Kumbaga, from a man's perspective. Kasi iba kapag perfume na para sa atin, 'di ba? Pagka perfume for men, kumbaga ginagamit ko rin eh. Parang sobrang dali magbigay ng komento eh. Pero kapag perfume for women, mas nahihirapan ako. Kakwentuhan ko yung wife ko rin tungkol sa ganitong bagay. Nahihirapan din siya kapag pinapaamoy ko sa kanya yung perfume ko, mga panlalaki. Dati, kapag sinasama ko siya sa mga ganitong video or kahit na behind the camera yung walang video, parang para sa kanya pare-pareho lang yung amoy. Mas nag-improve na nga siya dun sa pag-recognize ng iba't ibang scents na ginagamit ko eh. So, ako kasi nagkakaroon ako ng ganong kumbaga niisip ko rin na nga parang medyo pareho lang din pala kami. Iba kasi kapag hindi ikaw yung gumagamit ng perfume. Anyway, humahaba ng intro. Isa-isahin ko. So, babanggitin ko lang yung mga pangalan. Andito yung mga pambabaeng perfume eh. Pero hindi ko nadudukutin. So, isip ko, ilalagay ko na lang dito yung pictures ng bawat isa para mas madali. O nga pala, yung order ng pag-mention ko dito sa video ng bawat pabango, random. So, hindi porke yun yung una or yung huli kong napili or sinabi, eh yun na yung number 1 talaga sa list. Naka-randomize kasi siya. Anyway, so yung una sa listahan, Parfums de Marly Delina. Nalagay ko dito yung picture, yung screenshot. So, ano yung nagustuhan ko kay Delina? Yung amoy niya is, floral. Fruity na floral. Tapos, babaeng babae. Pero, kung sa impression ko, bagay siya sa age bracket na nasa 20s. Kung familiar ka sa Parfums de Marly, medyo mataas yung presyo. Yung bote nga na nabili ko for our business, for her din naman. More than 10k talaga eh kapag Parfums de Marly, Delina. Tapos 90 ml bottle lang yun. Pero sobrang bango niya. Through and through, I mean from initial spray hanggang mag-transition pa mid pa dry down, alam mo na quality talaga yung juice. Yun yung pinagkaiba kasi ng mga mahal or premium na brands dun sa mga mas mura. So, combination talaga ng fruity na floral na pwede ko ikumpara sa hindi siguro garden, no? Parang combination of flowers na ang inviting ng amoy na mas ma-appreciate mo habang naamoy mo sa hangin. So, isa to sa type ng perfume niya, ng wife ko, na mas nagugustuhan ko pag naamoy ko sa hangin. Hindi niya to lagi nagagamit kasi alam niya na mahal. So, minsan lang din niya tong nagamit pero na-appreciate niya. O nga pala, i-add ko lang, karamihan kasi ng perfumes dito or karamihan ng naging perfumes niya, ako yung nagbigay, ako yung pumili. Hindi kasi talaga, hindi ko siya makonsider na fragged, yung wife ko So, medyo magulo yung thought process niya sa pagpili ng perfume before. Kaya karamihan, ng mga unang perfumes na ginagamit niya, karamihan ako yung nagpili.
Pero yung iba dito, mga personal choices niya. So anyway, si Delina, ulitin ko, sobrang solid ng amoy. Sobrang solid ng amoy sa akin. Yun lang ang siguro kung pwede kong ituring na downside, sobrang mahal. Kasi Parfums de Marly siya. Pangalawa sa listahan, Viva La Juicy, Juicy Couture. So, yung sinasabi ko kanina na ako yung nagbigay ng mga una niyang perfumes. Hindi ko lang maalala kung una or pangalawa to sa pabangong binigay ko sa kanya. Pero isa to doon. Kumbaga, isa sa mga una niyang perfumes na galing sa akin. Actually, tinatamad lang ako dukutin. Naitabi pa namin yung bote na niregalo ko sa kanya before. So, ilang taon yan? 2019. May laman pa. Yun lang. So, yung scent profile naman na ito, ano nga ba yung nare-recall ko na sinabi ko sa kanya before? Kasi nung una parang natatamisan ako. Floral, fruity na floral. Yung sweetness na sinasabi ko is hindi yung katulad ng sa ating, yung mga perfume nating mga lalaki na parang bubble gummy. Dito yung sweetness is from the fruits. Same nung comment ko kay Delina. Naglilinger siya sa hangin. In terms of performance, sakto lang. Tapos, kasi para sa akin, ang desirable na amoy ng perfume na pambabae, hindi yung dapat walang sharpness sa umpisa. Or all throughout, dapat walang ganun. Kumbaga parang yung amoy na nakakahumaling kasi para sa akin is malapit dun sa amoy talaga na mga humahalimuyak na bulaklak. Parang ganun. May vanilla siya sa dulo. May added sweetness din. Pero ang vanilla naman kasi is known na kumbaga kapag ginamit siya sa perfume for women, nagdadagdag siya ng inviting na scent. So, okay din. Tapos ang youthful ng vibe. Common yata sa mga brand? Sa mga Viva La Juicy na perfume yung ganun. Parang ang youthful. May pagka-vibrant tapos youthful din yung dating. Yung next sa list, ito very special. Lanvin Modern Princess Eau de Parfum. So, mamaya ko na sabihin kung bakit very special. Pero, sobrang babaeng-babae yung amoy na ito. In terms of performance, hindi siya nagsusumigaw. Kumbaga, sakto lang. Nasa moderate lang siguro yung projection. Si Yaj, okay din, naglilinger din sa akin. Pero hindi ganun kalakas. Hindi siya ganun kalakas mag-project. Longevity, sakto lang din eh. Hindi talaga siya, kumbaga, pagdating sa performance department, pwede nating sabihin na nandun siya sa mas mahina. Kung ikukumpara dun sa ibang mga perfumes na nandito sa listahan. Pero pagdating dun sa scent profile, babaeng-babae yung amoy. Mine-mention ko before sa Facebook posts netong shop. Yung amoy ng Modern Princess Eau de Parfum, parang naaalala ko yung mga Disney princess. Parang mga damsel in distress na gustong i-rescue ng prinsipe. Parang babaeng-babae, ganun. Tapos parang hindi lang mahinhin yung tamang term parang ang hirap i-describe. Pero malapit sa word na mahinhin. Ganun yung vibe ng Modern Princess. Kaya ako sinabing special siya kasi ito yung ginamit ng wife ko na scent nung kinasal kami. Wedding scent nito. At ito, siya yung pumili. Kung sinabi ko kanina, majority ng mga unang perfumes niya galing sa akin or ako yung pumili for her. Based lang doon sa mga sinasabi niyang preference niya ng scent. Pagdating dito sa Modern Princess, choice niya to. Siya yung umamoy, tapos nag-decide siya, yun yung gusto niya. Anyway, next. Pangilan na? Pang-apat. Pang-apat sa listahan, Lanvin Eclat. Yung pambabae. So, si Lanvin Eclat, para sa akin, sobrang basic na pabango niya for women. Ano ang amoy niya? Medyo may kukumpara ko sa Modern Princess, no? I mean, hindi sila equal sa yung scent profile nila. Pero, parang same na pwedeng pang araw-araw. Yung light lang, hindi siya
hindi siya nagsusumigaw. Pwedeng malakas, pwede mo siyang ma-perceive na malakas. Dun sa initial phase, mga first few minutes, pwedeng ma-perceive mo na malakas mag-project. Pero hindi talaga siya malakas mag-project. Masarap din niya amuyin sa hangin. Floral yung scent niya. Tapos, naglilinger kasi talaga din sa hangin yung amoy na ito eh. Tapos ang linis, malinis na babaeng-babae din, same ni Modern Princess. So, na-mention ko ba kanina? Para sa akin, basic to for women. Ang dami kong kilalang kaibigan na babae na Eclat, isa sa mga ginagamit nila for daily use. Actually, honest opinion ko, kung estudyante ka, college, for example, or nagtatrabaho, tapos nag-commute ka, okay na option gamitin yung Eclat. Kasi feeling ko, hindi to malagkit sa pakiramdam. I mean, hindi siya yung hindi siya vanilla na matamis, tapos magiging cloying, tapos parang malagkit sa pakiramdam. Yung amoy niya kasi is ang refreshing lang. Tapos magaan nga lang. So, yun. Ma-enjoy pa ng mga katabi mo. Tsaka, isa to sa mga pinakamura dito sa listahan. Kung hindi man ito yung pinakamura, ay, may mga Middle Eastern perfumes pala dito. Hindi ko na-mention nung umpisa. Combination to ng iba-iba. Middle Eastern, may designers. Hindi ko maalala kung may niche. Pero mixture siya ng mga mura at saka medyo expensive na perfumes. So yung next, number 5. Number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Number 5, Carolina Herrera, Good Girl. Sigurado ako sikat na sikat to. Sa babae, mapababae or lalaki. So dito sa listahan, isa to sa mga nagamit ko na. Hindi naman madalas, no? In-explain ko to before eh. May something sa Good Girl or sa mga perfumes na may white florals na kaya kong gamitin. Ang weird lang kasi babaeng-babae din yung amoy niya. Pero yung direksyon ng pagiging babae niya, hindi kasing direksyon ng Modern Princess, hindi kasing direksyon ng Eclat. Kung yung Modern Princess, kung yung Eclat, kung yung Modern Princess at yung Eclat leaning towards parang prinsesa. Si Good Girl parang siyang bitchesa. Oy, Anong comment mo? Liga, kapit ka konti sa camera para madinig. Nakikinig pala yung asawa ko. Nag-work na. Ano yung sabi mo? Bibitsesa, no? Bossy nga. Hindi daw bitchesa yung Good Girl. Bossy daw yun. Bakit? Paborito mo? Okay. Paborito daw niya. So, ito ay opinion ko lang naman. At, yun, hindi bitchesa. Baba, pasok ka na doon. Sarado may pinto para di mo ako madinig. So, yun. Medyo para kasing meron somewhere sa scent profile niya na bumabagay siya sa night out, sa parties. Sabi ng wife ko parang girl boss. Siguro from from a girl's perspective, parang ganun. From my perspective, from a guy's perspective, attractive nung amoy nito. Naglilinger sa hangin, ang complex ng scent profile. Pero nandun pa rin talaga siya para sa akin sa side ng pagiging parang mas bitchesa. Hindi ko sinasabing negative eh. Siguro may mga baka may mga wrong choice lang ako ng words din for this video to describe itong mga to. Kasi iba eh, panlalaki pang babae, diba? Okay, sige. Siguro yung better word is pang party, pang night out. Somewhere sa scent profile ng Good Girl, bagay sa ganun. Mas bagay ba siya sa umaga or sa gabi? Yun,
For me, opposite din siya ni Modern Princess sa Eklat. Si Eklat sa si Modern Princess parang okay kahit hindi lang sa mainit eh. Okay sila sa weather ng Pilipinas. Eklat, sobrang okay siya sa weather ng Pilipinas. Si Good Girl, para sa akin, better siya, hindi naman talaga sa malamig lang, pero wag lang sa mainit. Wag lang siguro sa morning. Yun. Next, YSL Libre. YSL Libre Eau de Parfum. So, naalala kong scent nito, may vanilla na ang kapal. Inviting. So, siguro, dito ko ibibigay yung girl boss na tag. Pag naamoy ko to, amoy ano siya, amoy young professional na umaakyat dun sa corporate ladder na kumbaga wala na siya dun sa entry level na promote na parang ganun, parang ang powerful eh. Ganun yung impression ko dun sa amoy ni YSL Libre. Parang ang confident, parang babae na alam niya kung ano yung gusto niyang gawin, tapos hindi yung kumbaga may sariling desisyon. Ganun. Bagay sa malamig. Ang nakikita kong bagay na suot dito, corporate. Pero again, opinion ko lang. Kasi kahit ano namang pabango dito, pwede mo namang bagayan talaga ng kung anong gusto mong damit, diba? Tsaka, pagkakaiba kasi ng lalaki sa babae. Pag sa lalaki kasi ang corporate, holo talaga, diba? Sa babae kasi ang corporate, iba-iba yung damit. So yun, tsaka isa to sa mga pinaka-popular dito, bukod dun sa Good Girl. I mean, kung in terms of sales sa shop, isa to sa mabenta. Kahit na medyo pricey siya. Kasi YSL eh. So pag YSL, automatic pricey. Whether for men or for women. So yun, again, isa to sa bigating perfume dito. Next, Chloe Eau de Parfum. Ito, matamis na floral. So, more on florals. Para siyang bouquet ng bulaklak na yung sweetness na kinukuha niya sa bulaklak. Babaeng babae, pero mas mature. I mean, pag sinabi kong mature, nasa 20s pa rin naman. Pero mas, ang strong kasi nung dating din neto. So, dito pwede ko rin ibigay yung tag na parang girl boss. Pero mas girly siya kaysa kay Libre. May something sa florals na para sa akin. May something sa florals na ang feminine. So kahit na parang boss, feminine boss, ganun. Sobrang bango. May babaeng babae na kumbaga alam din niya kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Ang strong. I mean, kung i-relate ko sa personality, parang ang strong ng personality nung magsasuot na ito, pero babaeng babae. Okay, parang may naisip ako maganda eh. Parang ang strong ng personality, pero malambot ang puso. Yun yung Chloe Eau de Parfum. Next, Ariana Grande Cloud. So, ito naman, okay, naalala ko na ito yung una kong binigay sa wife ko. Hindi yung Viva La Juicy. Nag-join ako sa group, bagong join lang ako sa group na ito. Sa local frag group. Nagtanong ako ano ba yung okay na perfume for women, tapos nilagay ko lang doon. Ito yung mga gusto niyang amoy, matamis, vanilla, parang ganun, kung tama yung naalala ko. So, ang dami nag-reply, iba-iba, tapos may mga nag-DM pa sa akin. Pero nakibabaw dun sa mga nag-comment, kumbaga common, Ariana Grande Cloud. Tsaka nung time na yon, parang yun yung ganun yung pa-boom talaga yung Cloud eh. Kasi kung nasa local frag groups ka, alam mo na sobrang hype si Cloud. Tsaka sobrang bestseller siya. Etong past few years na observe ko dun sa mga local groups nung naka-join pa ako pag pinag-uusapan pa bang pambabae, parang
lumalabas lagi yung Cloud. May naalala ko mga post sa local groups before na nakalimutan ko kung ano mga event yun eh. Mga concert, mga parang party, ganyan. May nagsabi minsan, may nagpost kahit saan daw siya pumunta, amoy Cloud. Meron pa nagsabi amoy BR540. Kaya ko lang sinabi yung BR540 kasi si Cloud ay similar yung scent DNA nila ni BR540. So, medyo similar sila. At kaya ko lang din na-mention kasi hindi ako maniniwala na yung mga bata, yung mga bagets particularly, naka BR540. Siguro yung iba, pero hindi yung tipong sasabihin mo na kahit saan, maamoy mo yung BR540. Hindi siguro kasi sobrang mahal ng BR540. So, yun, mas feeling ko, baka Cloud yun or yung ibang alternative. So, anyway, ano ba yung scent profile ni Cloud? Para sa akin, may pagka-chocolatey siya eh. More on vanilla. Nakalagay dito sa notes ko, may coconut pala siya. So, hindi ko na masyado naaalala yun sa scent profile niya. Pero naalala ko lang, more on vanilla. Matamis. Sobrang tamis. Tapos, naalala ko isang experience ko pa dito. Pamangkin namin ng wife ko, lalaki. Nagustuhan niya yung amoy. Ginamit ng wife ko eh. Tapos, nangingi siya. Ginagamit niya personal. Tapos, si Vince yun eh. Ewan ko kung napapanood niya to. Pero, bumili rin siya ng Eros. So, mahilig kasi siya sa matamis. Ibig sabihin. Kaya, yun. Na-share ko lang. Yun. So, si Cloud siguro dito sa listahan yung oo nga, no? Baka ito pala yung pinaka-popular kasi captured niya yung market from teenager pataas. Dami nun. Next sa listahan, Narciso Rodriguez for her EDT. Eau de Toilette. So, ito, musky na floral. Pag Narciso Rodriguez kasi, ang naalala ko lagi is white florals. May something talaga sa white florals na gustong-gusto ko. At ito, so mention ko na rin yung next sa listahan. Yung Narciso Rodriguez na for her, Eau de Parfum. Pareho kong gusto to. Sobrang gusto ko itong naamoy. Hindi ko ma-recall kung Eau de Toilette or Eau de Parfum yung ginamit ng wife ko sa nag-Singapore kami at saka nag-Hong Kong. May similarity sila eh, although may differences din syempre. Pareho silang, yun nga, musky, pareho silang airy. Yung sa Tagalog, malimuyak, ganun pa rin. Mas mabango, tsaka mas malakas yung dating sa hangin. Amoy malinis na ang inviting. Super inviting. Something talaga sa white florals, tas in combination pa sa musky. Ako, trip na trip ko yun eh. Trip na trip ko maamoy, tapos kaya ko rin gamitin. Siguro for me kasi, ito yung equivalent ng clean and fresh na sa atin, sa mga pabango nating mga lalaki. Siguro kaya ganun yung dating niya sa akin. Excuse. Yun, next sa listahan, Zara Fabulous Sweet. Zara Fabulous Sweet. Okay. Magkakasunod pala yung Zara dito sa listahan. So, si Fabulous Sweet, madaling dukutin eh, nasa sabi ko lang. So, ewan ko kung nakikita niyo sa video, pero ubos na siya. Pero naamoy ko pa rin. Nagsasalita yung asawa ko, meron pa daw siya doon. Okay. Naalala ko na. Ito yung nagagalit siya na sabi niya, bakit mo dinidigat yan sa akin yan? Nadidinig niya. Nadidinig mo pa rin ako, tabang hina na ng boses ko. So anyway, sa lahat ng Zara na perfumes ng wife ko, ito yung favorite ko. So, sobrang okay yung amoy niya. Nothing fancy, pero babaeng babae. Tapos, walang kahit anong harshness, kumbaga hindi siya nagpo-project na parang ang strong or walang mabigat. Ganon. Inviting lang. Tapos, para sa akin, ang natural lang ng amoy. Pagka matamis, ang vibrant, ang gourmand. So, mixture siya kasi ng iba't ibang amoy na leaning towards matamis.
Fruity, matamis, ganyan. Ang kagandahan nito, since Zara, mura. Ang downside, performance. Kahit anong Zara perfume, dating sa performance department, siguro dito longevity, pwedeng okay na. In terms of projection, mahina. Pero, since pang babaeng perfume ka, okay na rin. Pwede na rin para sa akin. Medyo, ako pagdating sa pabangong pambabae, parang mas okay yung hindi ganun kalakas. Kasi nagbibigay ng vibe na mas babae. Personal opinion. Next sa listahan, Zara Red Temptation. Zara Red Temptation. So, alternative to Baccarat Rouge 540. Piyok pa. BR 540. Kaamoy rin to ng Cloud. Siguro nga mas kaamoy na ito yung Cloud kaysa sa BR 540. Pero, known naman na parang take to ni Zara sa BR 540. So, sa mga hindi nakakalam, yung BR 540, sobrang mahal, sobrang popular din for men and women. Na, okay, yun na. So, yung amoy ni Red Temptation, yung dating sa akin ito, mas malapit nga sa Cloud. So, matamis, ma-vanilla. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa mainit. Hindi siya bagay gamitin sa umaga kasi parang ang lagkit. Bagay siyang gamitin sa gabi. Super. Yun, wala akong masyadong masabi dito kasi siguro kung ano yung nasabi ko kay Cloud, ganun din yung mga komento ko dito. Kay BR5, nalilito na. Kay Red Temptation. Again, since Zara, mura. Next sa listahan, Zara, a perfume in rose. Okay sana to eh. Parang ang dali niyang piliin sana na favorite. Na favorite ng lalaki sa Zara women's perfume. Kaso, wala na, discontinued na yata. I don't know kung discontinued o wala lang dito sa Pilipinas. There was a time last year na sobrang lakas nito. Tipong, kwento ko na rin sa group, nag-away-away yung mga babaeng sellers sa buyers. May issue sila na yung isang seller kasi hinoard lahat ng stocks. So, kalimutan ko na kung anong month last year yon. Putik, wala talaga kahit sang Zara ka pumunta, kahit sang Zara yung tawagan mo. Walang stock. Pero may makikita ka sa group na magbebenta na overpriced. So, malamang siya yung nag-hoard kaya dami nagalit. Anyway, alternative to sa Glow CA na sobrang popular din last year. Kung di ako nagkakamali, ang negative comment lang kay Glow CA yung sa performance niya. Pero yung scent profile is heavenly. Kumbaga, bango-bango talaga. Ang bango-bango talaga. So, same kay A Perfume in Rose. Yung pagiging similar ng scent DNA nila, syempre may limitation. Hindi 1:1. Pero, lagi ko sinasabi sa mga Zara perfumes, in terms of scent profile, sobrang panalo. Ang galing talaga. Performance lang yung kulang. Yun. In terms of price, okay din. Mura talaga pag Zara. Scent profile niya, matamis, may pagka-powdery ba? Siguro pwede ko na rin i-consider na may pagka-powdery, no? Ang inviting talaga nung amoy eh. Same dun sa ginagaya niya, yung Glow CA. Sobrang inviting na amoy lalo sa hangin. Nakakalungkot lang, wala ka ng, or at least ako, wala na akong makitang ganito. Sana magkaroon ulit kasi sobrang okay siya. Next. May lumabas na Middle Eastern. So baka Middle Eastern yung mga kasunod. Latafa Yara. So si Yara, sikat naman to sa fragrance community, whether local or international. Wala akong masabing masama kay Yara kasi for the price, ang quality nung makukuha mong scent profile. Okay, bigay na natin. Lahat naman ng Middle Eastern perfume, ang puna, yung
sa initial spray. So, in general yun Initial spray, medyo may mga taong hindi nagugustuhan. Pero kasi sanay na tayo sa Middle Eastern perfume set. Considering the price, kung sinabi kong yung Zara, mura. Yung Yara, mas mura. For a 100 ml bottle. Scent profile niya, malinamnam. Fruity, malinamnam. Ganyan. Hindi ko lang masabing pwede siya for everyday use. Better siya for colder setting. Tama ba? May vanilla siya sa dulo. Kasi nare-recall ko yung scent na may vanilla. Bisa. Or malinamnam. Next. Lattafa Abied Rouge. So, para sa akin, alternative to sa BR540 rin. Isa to sa matuturing kong pinaka-quality na gawan ng Lattafa. Sa mga pambabae, although hindi ako ganun ka-expert, siguro limited lang din yung alam ko na perfumes for women ng nagre-record ka pa ba? Yun. Siguro konti lang din yung alam kong perfumes for women ng Lattafa. At isa to dun sa matuturing ko na pinaka magandang gawa nila. Sobrang quality ng juice. Ayoko nagdukutin Medyo pricey rin siya kasi ilang ml lang yun. 60 ml lang ata yung bote niya. Tapos 1,000, more than 1,500 yata. Pero ang quality. So, kinukumpara ko siya sa BR540. Matamis, malinamnam, sobrang inviting. Ang quality talaga ng juice for the price. I'm sure kung blindfolded na sniff test, mapagkakamalan to na mamahaling pa ba ko. Kasi ako, ganun yung pagtanggap ng ilong ko sa kanya. Every time na maaamoy ko, every time na may order ng decant neto, yun yung naiisip ko. Hindi ko sure kung pwedeng or kung tama yung word na underrated. Pero recently, hindi ganun kalakas yung sales pagdating dito sa Abied Rouge. Pero for me, personally, isa to sa pinakagusto ko. Kung makakaamoy ako sa babae ng perfume na Middle Eastern, isa to sa yung kumbaga pwede ko i-recommend or i-suggest talaga na sobrang quality. Ayun. Hindi siya bagay sa mainit. Hindi naman kailangan super lamig, pero mas mag-work talaga siya sa colder na setting. Bagay siya for corporate. Para sa akin, yun yung mas magandang setting sa vibe niya. More on the sweet and creamy side. Next sa list, malamang ito dudukutin ko. Paris Scents Bomb Scent. Ito dudukutin ko at saka i-spray ko ulit. Saka ipapakita ko sa inyo. Kaso, pangit ng kuha. Hindi makita yung pangalan. So, Paris Scent. Hindi ko sure kung may kinalaman to sa Paris Corner. Sa mga nakakaalam, Paris Corner, Middle Eastern brand. So, alternative siya sa Bomb Scent. Bomb Scent. Tingin nyo. Bombshell. Victoria's Secret Bombshell. Ito, nung nabili ko to kay Ninong G. Yung sinabi ko sa isang video na more than 30 bottles, kasama to doon. So, hindi ako ganun ka maalam sa mga pabangong pambabae. I mean, Victoria's Secret na bombshell. Hindi ko kabisado yung amoy. Yung naamoy ng wife ko, sabi niya, amoy mga to, nawala na ako, amoy bombshell. Tapos, chinek ko yung convo namin ni Ninong G. Oo nga, no, shit, ang galing. Yung wife ko kasi gumagamit pala nun dati. Isa yun sa mga gustong-gusto niyang amoy. Tapos, yun. Siya yung naging judge. Sabi niya, ano talaga, kaamoy talaga. Tapos, yung performance nito is better kaysa dun sa bombshell. As per sa kanya. Magkano lang to? Hindi ko sure kung meron pa neto dun sa
sa Shopee kasi last year ko pa ito nabili. Wala akong masyadong order. Hindi ko rin masyado napopromote. Pero isa to sa mga pinaka-underrated na for women na scents na nandito sa shop. Very youthful yung vibe. Common yata yun sa Victoria's Secret, no? Yung mga pabango. Tapos, may pagka-flirty yung dating. Oo, parang ganun. May sweetness, may pagkamalinamnam. Sana ako? Okay, kaya ako binabagalan. Kasi gusto kong dukutin yung isa pa. Ito ay Pure Seduction Secret Volare. Spray ko rin siya ulit. Kasama rin to dun sa, sa mga binili ko kay Ninong G last year. Underrated din. Kaya ako lang sinabing underrated kasi hindi ganun kalaki yung sales eh. Pero yung wife ko yung nag-judge. Malapit talaga sa Bombshell. May Bombshell tsaka may Bombshell Intense. So, ang difference na ito yung mas malapit sa Bombshell Intense. Yung kanina is mas malapit sa Bombshell. Ang difference sa amoy nila, mas gusto ko yung una ko yung spray. Yung alternative to Bombshell. Ito parang so, mas malapit siya dun sa Bombshell Intense. Kinukumpara ko yung scent profile nila ngayon habang inaamoy ko. Mas gusto ko to, mas magaan. Yung Intense, mas matamis, mas makapal. May nakukuha ako na, or may impression ako na darker yung scent profile na ito. Hindi negative, pero personal preference ko lang. Mas ramdam ko kasi na babaeng babae ito. Yung Bombshell. Next. So, next sa listahan ay last na pala. Latafa Fakhar Rose. Excuse. So, alternative to Givenchy La Interdit. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? So, isa rin to sa mako-consider ko na very special perfume for me. Sa mga nakasunod na sa inyo dito sa channel, matagal na at nakapanood na ng mga lumang videos. Sinabi ko kanina, yung Modern Princess Eau de Parfum, yung ginamit ng wife ko na wedding scent niya. Pero di ba may mga pictorial kasi yan sa mga video. So, ang ginamit namin na pang photo ops, itong Latafa Fakhar. So, lalagay ko naman dito yung mga picture so makikita nyo pa rin. Ako kasi ang ginamit ko pang photo op nun, yung Fakhar, yung itim. So, lumabas na maganda sa picture yung Fakhar tsaka Fakhar Rose. Hindi siya ginamit ng wife ko as wedding scent, pero lumabas siya sa photos na para sa akin, sobrang ganda. Ang memorable kasi hindi lang yung scent nung time na yon, hindi kasi katulad ngayon na very common na yung mga Middle Eastern perfumes, diba? Dami na kasi yata influencers din, local saka international. So ngayon medyo common na kapag sinabi mong Middle Eastern. Dati, pag nakita, parang ano yan? Ganun gagad yung question. Tapos hindi naman common yung brand na Latafa sa mga hindi nakakakilala ng Middle Eastern, diba? So, karaniwan kasi ng mga, di ba, Chanel, Dior, pa ba? Basta hindi common yung Latafa for women. At least sa nare-recall ko, sa circle namin. So, yun. Pero in terms of scent profile, ang naaalala ko na dominanting note na ito is tuberose. White floral din. In terms of scent profile, okay to. Personal, saka sa wife ko, gusto rin niya. May nare-recall lang ako, nalalakasan yung wife ko noong mga unang gamit niya nito. Hindi ko na lang sure kung because hindi naman talaga siya kasi sabi ko nga hindi ko siya ma-consider na fragrant. Ayaw niya sa malalakas na amoy. Saka baka bago sa baka nung time na yun bago sa pang-amoy niya to. In terms of sales dito sa shop, isa to sa malakas, fast moving sa mga Middle Eastern perfumes.
Yun lang. Yun lang inasa listahan. Ah, ulitin ko, alam ko karamihan sa nanonood dito sa channel or sa mga videos, mga lalaki. Kasi nakikita yun sa YouTube Analytics. Naisipan kong gawa ng video, parang gusto ko lang magkaroon yung mga babae ng from a man's perspective dun sa mga pambabaeng pabango. Tapos, kung kayo mga lalaki, pwede nyo kasing gamitin to na parang guide kung alin yung mga pwede nyo ibigay sa mga sa wife, sa girlfriend, or sa nililigawan nyo. Diba? So, sana naging valuable. Happy Valentine's Day sa inyo. Nag 900 subscribers na tayo. Tinitignan ko kanina. Habang tinitignan ko yung notes ko. 900 na. Maraming salamat sa inyo.